92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging bestie ng mga eabab na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman, samahan niyo ako ngayon hanggang 12 midnight tayo ngayong gabing ito. Time check, 11:31 na po ng gabi. Happy Wednesday night sa lahat ng ka-vibes natin dito sa Metro at Mega Manila na talaga namang nakatutok sa atin mapaaraw man hanggang gabi. At tayo rin ay favorite dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen at sa lahat ng ka-vibes at baby kong nakikinig through our FM radio, Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. Sabayan mo pa ng mga ka-vibes at baby kong mga OFW na nakatutok at nakikinig. Magandang araw po sa inyo dyan. At sa lahat ng driver, rider, security guard, ang ating mga vendor sa ating mga palengke. Ayan, magandang gabi. Ayan ang ating mga nagogopohang security guard sa The Ignacia Place. Oy, ngumiti siya. Sabi niya, ako yung tinutukoy ni ma'am. At sa lahat ng establishment na security guards, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga pasahero na pauwi, galing sa OT, yung mga nagkukumahog, napapasok pa lang sa kanilang midnight shift. Ayan, kayo ay mag-iingat. At dapat good vibes pa lang. Simulan nyo ang inyong araw ng good vibes para naman dire-diretso talagang maging masaya ang inyong araw. At speaking of masayang araw, napakasaya ng puso ko ngayong araw na ito. Ayan, gusto ko lang pasalamatan ang aking napakabait. Yes, na ma'am, na boss. Ayan, kay Ma'am Che Capis. Maraming salamat sa iyong regalong fur baby. I promise aalagaan ko yan ng buong buo, nang galing sa puso. Uy, maraming salamat sa iyo, Ma'am Che. Iba talaga ang feeling, no, kapag ikaw ay attached sa mga pusa o aso. Iba yung nabibigay sa yung saya. Priceless. Walang katumbas na kahit anong material na bagay. Kaya maraming salamat po. At ito nga, ka-vibes, may good news din ako sa inyo. Oo, para naman talagang magkaroon kayo ng good vibes araw-araw. Ito nga, gusto mo ba ng 200 pesos? Sumali ka na dito, napakasimple lang ng gagawin mo. Magsiselfie ka lang na background ng 92.3 favorite music radio, bus or e-jeep. Makikita mo yan dito sa EDSA. Meron din bandang Paparanaque. Diyan sa may Baclaran, Buendia, marami rin dyan. Ortigas Extension, Antipolo. Actually, paikot-ikot ang ating bus at e-jeep. Pag nakita mo yun, mag-selfie ka na agad at i-post mo agad sa social media mo. At itag mo ang aming Facebook page or Instagram na 92.3 FM Radio Manila at wag mo kakalimutan maglagay ng hashtag na Selfie with FMR. At 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200 cash kada Lunes hanggang Biyernes. Kaya wag ka nang magpapahuli pa. Nako, at instant loading yan. Kaya ikot, libot, pindot. At syempre mga ka-vibes at baby ko, abangan ang ating Arangkada Balita 2025 midterm election special coverage sa May 12 at 30 na yan sa Lunes at Martes na mapapanood sa PRTV Channel 31 at mapapakinggan sa DWPM Radio sa Istrenta. At dito rin sa favorite mo, 92.3 FM Radio Manila at sa mga FM Radio regional stations nationwide. Ayan, magandang gabi, Alteza Sino Cruz, Gloria King, Gerard Misiano, William Mortel, Daniel Yap. At tayo ay live sa ating YouTube channel. Ayan, kaya ngayon pa lang ay pwede kang sumilip. Hanapin mo na ang aming channel dyan sa YouTube, 92.3 FM Radio Manila. Boss Noy!
Magandang gabi sa'yo. Mary Dulay, Bernard Tennant, Gian Marco Atunaga, Chill Guy, good evening din sa'yo. At sa lahat ng nandito sa ating live stream at ganun din yung mga nakikinig sa atin sa radyo at sa ating FM Radio Philippines app. Alam ko ito'y pinakahihintay ninyo. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa main confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating letter sender tonight na naglakas loob mag-share ng kanyang confession, basahin na natin ang kanyang sulat. DJ Main, ako si Danica, not my real name, 30 years old from Mandaluyong City. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang head ng HR sa isang insurance company sa Quezon City. Medyo maganda ang posisyon ko sa trabaho at stable din naman ang kumpanya namin. Career-oriented ako pero nagagawa ko pa din namang lumabas at magsaya kasama ang aking mga kaibigan. Single ako, kaya tuwing Friday night ay lumalabas ako para mag-enjoy. Gora lang ng gora para masaya. Sumulat ako DJ Main para ikuwento ang aking karanasan sa isang lalaki na naging crush ko sa aming kumpanya. Actually, isa siya sa mga employee na handle ko. Itago na lang natin siya sa pangalang James. Gwapo si James at medyo matipuno ang katawan. Marunong din siyang magpatawa kaya madaming mga babae ang nagkakagusto sa kanya. Isa na ako doon, DJ Ming. Iba din talaga ang lalaking may sense of humor, hindi boring kasama at laging masaya. Narito ang aking confession, DJ Main. Please don't judge me sa aking kwento ha. Noong aking birthday ay nagpaplano ako na mag-invite ng mga kaibigan para mag-dinner at mag-inuman sa isang bar. Siyempre, kasama si James sa aking inimbitahan. Naging masaya ang aming celebration. May tawanan, may konting kantahan. Hanggang magkalasingan. Pagkatapos ng party ay nagkayayaan na ang lahat para umuwi. Madaling araw na din kasi noon. Napansin ko na medyo lasing na si James pero nakakausap pa naman ng maayos. Nilapitan ko siya at binulong ko sa kanyang tenga. Okay lang ba sa'yong magpahinga tayo sa motel? Pumayag naman siya at kami ay nag-check-in sa isang motel malapit sa aming office. Pagpasok pa lang ng motel ay nahiga agad sa kama si James. Medyo lasing na din talaga siya. Nag-shower muna ako dahil pinagpawisan din kasi ako nung kami ay nasa bar. After kong mag-shower ay tumabi agad ako kay James. Nag-expect akong may mangyayari sa amin DJ Main pero wala. Natulog lang si James sa buong magdamag na magkasama kami sa motel. Medyo disappointed ako dahil nag-ready pa naman ako. Kainis. Pagkalipas ng ilang araw ay nagkita kami ni James sa aming office. Kinausap ko siya at tinanong kung may naalala ba siya nung gabing kami ay nasa motel. Ang sagot niya ay, oo, naalala niya ang lahat. Tinanong ko siya kung bakit walang nangyari sa amin at bakit hindi niya ako ginalaw.
Lumapit si James sa akin at biglaan niya akong niyakap. Kinabahan at kinilig ako, DJ Maine. Ito dapat yung nangyari sa motel eh. Ang sarap ng yakap ni James, DJ Maine. Mabango ang kanyang dibdib at mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Nilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Akala ko ay hahalikan niya na ako. Kinilig ako nung moment na to. Laking gulat ko nang siya ay bumulong at sinabing, "Uncut kasi ako at baka mapahiya kung malaman mo ito." Natulala ako at hindi ko alam ang magiging reaction ko, DJ Maine. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo? Sana ay mabasa mo itong letter ko, DJ Maine. Maraming salamat at more power sa inyong programa. From Danica of Mandaluyong City. Ikaw ba ka, Vibes? Uncut ka din ba? Paano mo ito na-handle? Lalo na sa iyong first date na nauwi sa first sanang labing-labing. Ano ba ang masasabi mo dito kay Danica as perspective ng lalaki? Dapat ba sa unang pagkikita ay may mangyayari agad? Kaya naman pwede kayong mag-comment sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Tayo ay naka-live ngayong gabing ito. Ano ka ba, Danica? Walang judgment dito dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang istorya at dumadating din sa punto ng buhay natin na umasa tayo, nasaktan, nalito at the same time, kinilig din. At hindi rin naman kabawasan sa pagkababae ang pag-take ng initiative. Ikaw ang nag-aya, ikaw ang nagplano, at walang masama doon. Hindi ibig sabihin nun na desperada ka. Ang ibig lang sabihin nun ay malaya kang, may magustuhan ka. Kumbaga, yung freedom mo to express yung feelings mo, to express kung sino ikaw. At hindi mo ikinahiyang ipakita yon, and that is strength, not weakness. Diba? Konti na lang. Oo, bilang na lang ang mga taong kaya at handang magpakatotoo. Kaya wag kang ma-feel na mag-guilty dito sa iyong naranasan, Danica. Walang masama sa pagiging totoo. Kahit naman sinong babae talaga mag-iinit, lalo na kung hot yang si James. About James naman, well, nakakagulat naman talaga. Bakit naman until now, uncut pa din siya? Ayan, para sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon at nanonood sa ating live stream, ibig sabihin ng uncut is, hindi pa tuli. Well, wala naman din tayong karapatan na husgahan itong si James or pangunahan ang reason bakit nga ba hindi pa. Pero ano man ang rason niya, we need to respect it. At ikaw, Danica, na may gusto sa kanya, need mo i-accept yun. At yung sinabi niya sa'yo na uncut ako at baka mapahiya ako. Honestly, it takes a lot of courage for a man to admit something, lalo na kung insecurity nila ito. Nako, imbis na gamitin ka para i-validate ang sarili niya, pinili niyang umiwas sa moment na baka hindi niya kayanin emotionally. Hindi niya din tinuloy kasi alam niyang mapapahiya siya at baka lalong hindi mo siya tanggapin. Malay mo si James gusto ka din pala, Danica, diba? Minsan ganun tayo lalo pag sa mga kulang sa atin. Yung flaws natin, nahihiya tayong magpakatotoo. Kasi, syempre yung disappointment ng isang tao, lalo kung gustong-gusto natin yung tao, mas mauna yung takot natin na magpakatotoo. Ito nga sabi ni Gian Marco Atunagan, naku po ateng para-paraan lang. Taas naman kasi ng expectation mo. Okay, hanap ka na lang po ng iba kung hindi mo kayang pakisamahan si kuya.
Well, Danica, be thankful pa din at the other side. Kasi hindi ka niya sinamantala kahit vulnerable ka. And yung pinaka nagustuhan ko dito kay James is nagpakita pa rin siya ng gentleness nung kinumpronta mo siya. Very rare ang klase na lalaki na ganyan. Hindi ka naman kakatagpo ng ganyan, Danica. Pero ang tanong, Danica, gusto mo pa rin ba itong si James after nang nalaman mo? Kasi kung ang nararamdaman mo ngayon is na turn off ka dahil lang sa insecurities nitong si James, then baka hindi mo talaga siya gusto ng kabuuhan niya. Baka nag-ini-init lang yung nararamdaman mo, 'di ba? Sabi nga ni Boss Noy dito, not necessarily na may bembangan na mangyari agad sa first date. It's not the basis. Pero snappy salute kay paring James sa pag-amin niya na siya ay uncut. Totoo naman. Di ba kasi ang hirap niyan para sa lalaki, no? Yung pride at ego ninyo, aminin nyo. Yung nahuli na nga kayong mambabae kahit may ebidensya ni. Gagawin nyo pa rin humindi at i-deny. Ay ano pa kaya itong ganitong klase na insecurity ng isang lalaki? Kaya mabigat para sa kanya yan. Pero yung inamin niya sa isang tao, ibig sabihin, gusto niya itong si Danica at pinagkakatiwalaan niya at nag-risk na siya na sabihin, na aminin, na bahala na. At least malalaman ko kung tatanggapin niya pa rin ako ng buong buo kapag sinabi ko sa kanya na ako ay uncut pa. Kumbaga sinabi niya at inamin niya ito ng walang rason, 'di ba? Nang may rason pala siya. I mean, so yun yung rason niya. For me yun yung rason niya. Gusto niyang malaman kung ano yung magiging reaction nitong si Danica. And I think na type niya rin itong si Danica. Kaya sinugal niya na yung insecurity niya. Sabi nga ni Chill Guy, at least sinabi niya yung totoo sa'yo. Yes. Ito naman, sabi ni Boss Noy, kung ako nasa sitwasyon ni James, ba't ako amin sa'yo? Itatago ko na lang ito. Nako, mas mahirap yun, no? Nagpapanggap ka. Mas masarap pa rin kumilos ng malaya na alam nung taong dinidate mo, ng taong gusto mo, kung ano at sino ka talaga. At anong meron ka. Dahil wala namang perpekto, di ba? Kasi kung ako yung nasa sitwasyon nito ni Danica, pag gusto ko kasi yung tao, hindi big deal sa akin yung flaws na meron siya. Kasi lahat naman tayo, sabi ko nga, ay hindi perpekto. Kahit ako, hindi naman ako perpekto, di ba? Kaya mas mangingibabaw sa akin yung gusto ko yung tao as kung sino at ano siya. At kung anong klaseng tao siya. At paano niya ako mamahalin. At gaano kalaki yung respeto na maibibigay niya sa akin. Diba? Kahit uncut pa siya. Kahit maliit pa yan. Diba? Hindi naman big deal yun. Sabi nga, performance pa din. Kasi yung mga flaws na meron tayo, kaya pang ayusin yan eh. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa siyang magpakat. Basta ready siya emotionally. Diba? At so kung ako yung nasa sitwasyon nito ni Danica, tanging maibibigay ko lang dito kay James is yung support. Lalo na gustong gusto ko siya. Ito nga sabi ni Daniel Yap, kung talagang gusto mo si James, tatanggapin mo siya kahit uncut pa siya. Pero nasa iyo pa din yan kung ipagpapatuloy mo yung feelings mo para kay James. At least naging honest siya sa iyo. Yes, at least walang regret na mararanasan ito in time. Mararanasan ito si James in time. Diba? At least nasabi niya yung totoo kaysa itinago niya. Kung lumayo man si Danica, hindi niya nakasalanan yun. Siya ay nagpakatotoo lang at hindi naman yun mali. So, ikaw nga, Danica, kung gusto mo ituloy, pwede mo siyang kausapin ulit.
sa mas magaan na paraan. Baka kailangan mas maging open ka pa para sa kanya. Kasi minsan, yung intimacy, hindi lang sa kama nangyayari yan. Oo, nagsisimula yan sa tiwala, honesty at pagtanggap sa kahinaan ng isa't isa. Kaya kung gusto mo pa siya, huwag kang matakot iparamdam. Pwede ka maging gentle sa pagbubukas ng pinto. Kahit simpleng gestures lang. O yayain mo ulit siya, mag-lunch kayo. Pag nag-lunch kayo, kausapin mo siya, tanungin mo kung kamusta ba siya. Hindi mo kailangan ipilit, pero pwede mong ipaabot na welcome pa rin siya sa buhay mo. At handa kang tanggapin kung ano yung sino at ano siya. At ano man yung flaws na meron siya. Pero kung buo man ang desisyon mo na ayaw mo na sa kanya, then bitawan mo siya ng may respeto at walang judgment sa kanya. At lalo na, empleyado mo ito, 'di ba? Huwag mong hayaan na maapektuhan ang professional side mo. Tandaan mong boundaries pa rin sa trabaho ang dapat nauuna at nangingibabaw. Hindi mo kailangan maging malamig kay James, Danica, pero maging maingat ka sa dynamics ninyong dalawa. Mahirap na kung pati ibang tao sa office ay magsimulang mag-isip kung anong meron o wala. At alam mo naman, sa panahon ngayon, grabe ang mga marites at parites. Nakakagawa na sila ng buong storya na pang movie. Kaya maging aware ka din sa magiging action mo towards James. Tandaan mo, Danica, his silence that night wasn't rejection. It was hesitation masked by fear. And some nights don't end in fireworks, but in silence that taught you more than noise ever could. Di ba yung pag-amin pa lang sa'yo, ibig sabihin, special ka para sa kanya. Kasi kung ibang lalaki yan, dead man na yan. Wala nang usap-usap, bakit ko pa sasabihin sa'yo yung flaws ko? Wala ka naman para sa akin. Baka i-chismis mo pa ako. Pero dahil naging open siya sa'yo, sumugal siya. Na willing siyang tanggapin ano man ang maging reaction mo. Nag-try siya, kumbaga. Kaya pag-isipan mong mabuti yan, Danica. At huwag mong paglaruan din yung nararamdaman niya para sa'yo kung meron man. Oo. At i-make sure mo, ano ba talaga nararamdaman mo rito para kay James? Pinit lang ba talaga? O gusto mo talaga yung tao? Kasi pag gusto mo tanggap mo kahit ano man siya, sino man siya, ano man yung pagkukulang niya. Tanggap mo siya ng buong-buo. Ayan, shoutout kay Arnolfo Aniano watching from Baruen, Leyte. Ayan, magandang gabi po sa mga taga Leyte. Maraming salamat, Danica, sa pag-share mo ng iyong confession. Sana kahit papano nakadagdag ako sa iyong kaliwanagan sa nararamdaman mo para kay James. At sa lahat ng mga gusto mag-confess kay DJ Main, pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page ng 92.3 FM Radio Manila or hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakinig sa atin at sumubaybay ngayong gabing ito. At thank you din, Uy Dental Clinic, Vanity Lounge Aesthetics, Isabero Microblading, Herticulture by Caldana, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, Imprint Customs. At pwedeng nyo akong i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, Instagram, TikTok at YouTube Main Eugenio. At sa aking isa pang Facebook page, DJ Main 92.3.
At dito rin sa favorite mo, wag na wag mong kakalimutan pagdating sa ating Facebook, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At sa lahat po ng pauwi at yung mga magsisimula pa lang ng araw nila, pasahero ka man, driver ka man, konduktor, kayo po ay mag-iingat. At ang daming nangyayari ngayon. Kaya mas maganda na yung nag-iingat tayo. At lagi niyong iisipin at ibabaon na may naghihintay sa inyong mahal nyo sa buhay. At ganun din sa mga taong nakakasalamuhan ninyo sa kalsada. At alam ko nabitin kayo pero bukas another main confession na naman ang ating haharapin. Kaya samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes 10 PM to 12 midnight. Tapos live tayo ng 11:30 sa ating YouTube channel na 92.3 FM Radio Manila. Magkarinigan ulit tayo bukas dito sa favorite mo, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng, good night baby, I love you!